What is up guys? Passport Modificasi here. On this video, isi-showcase natin yung pinagkaiba ng air suspension product na meron ng Passport Modificasi versus sa ibang builders. Short story, may nagpakabit sa amin ng air suspension second hand, and this product is from another builder. Mura daw kasi. Compare sa amin. It has its complication na na-experience na din namin noon, pero na-solve na namin. But not all, kasi nga pilit na air sus lang ito. Gawa nga di naman talaga bugs ang ginagamit, lalo na dun sa rear shock, kundi pneumatic system lang. So ayun nga, pneumatic shock absorber, whatever you call it. Kung makikita niyo sa video, halos 2 inches lang yung inaangat niya from the ground para masabing lang na naka-air suspension ka. Well, ang purpose talaga ng air suspension is to lift the vehicle sa speed bump or lubak. Pero itong murang air sus na ito is for show lang talaga. At sasabi mo na naka-air ka, naka-air sus ka. At kung bibili ka ng ganito, sisira lang din ang expectation mo sa air suspension system, lalo na kung ito yung first time mo. Isa sa mga napansin namin na nawawala yung air sa shock, sa rear shock, or during ride, bumababa yung seat mo or bumababa yung shock mo dahil nga nawawala yung air, which is hindi mo may experience sa tunay na air suspension using bags. At sa part ng video na ito, makikita nyo yung ride height na nabibigay ng bags or yung air suspension na pinoprovide na product ni Passport Modificasi. Look at the difference. Napakataas niya compared sa 2 inches na inaangat from other builders. And for a real world comparison, let's say nasa kalye ka at may nakita kang humps, ito yung mangyayari sa'yo from using a cheap air suspension product compared to Passport Modificasi air suspension.